Hello guys! Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng remittance account sa BDO or yung tinatawag nilang Kabayan Peso Savings Account. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po lahat ng bank account ay pwedeng mag-receive ng pera abroad. So, kailangan po remittance account yung ibibigay nyong bank details doon sa magpapadala sa inyo abroad para pumasok yung pera. Like for example, papadalan kayo ng asawa nyo or ng jowa nyo na APAM, okay, ng dollar, ang mare-receive nyo po is peso na. Okay? So, peso na po i-withdraw yon. So, ang i-open po natin is passbook and ATM. Okay? So, si Kabayan Peso Savings po, passbook and ATM po yan. Dalawa. So, ito, meron lang initial deposit na 100 pesos pero wala siyang maintaining balance ha. So, hindi mo kailangan mag-maintaining balance dito. Yun nga lang, kailangan meron siyang transaction na remittance. Kailangan may remittance siya within not more than 2 years. Okay? So, kailangan within 2 years, meron siyang, alam mo yon, remittance. Kung hindi, mako-convert into regular savings. Pag na-convert siya into regular savings, doon na magkakaroon ng maintaining balance. Okay? So, yung mga passbook kasi na ganito, may maintaining balance to eh. So, yun lang. Wala siyang maintaining balance, pero mako-convert into regular savings pag walang remittance within 2 years. So, ano ba yung mga requirements para makapag-open ng Kabayan Savings Account? Kailangan nyo lang po mag-fill up ng form. Okay? So, ito pong form na yan, bibigay po ng teller sa inyo yan. So, wala na po kasing pila ngayon sa BDO. Queuing system na sila. So, ito po. Kukuha po kayo ng number dyan sa kanilang monitor. Tapos, piliin nyo yung other services. Hindi po kayo magpe-fill up ng ano dito ha, ng form dito sa mga monitor na yan. Kukuha lang po kayo ng number kasi meron kayo makikita dyan na open an account. So, hindi po nyo i-click yun. Click nyo lang po yung other services para makakuha kayo ng number. Tapos, pagdating nyo sa teller, sabihin nyo, mag-open kayo ng Kabayan Peso Savings Account kasi magre-receive kayo ng pera abroad galing sa asawa nyo or sa jowa nyo or sa tatay nyo. Tapos, bibigyan kayo ng form. Okay, pifill upan nyo lang po yung form na yan. Tapos, hihingan din kayo ng 2 valid ID, mga sis-Mars. Okay, kailangan po 2 valid ID. So, ito po yung list of valid IDs na maaari nyong dalhin. So, kung meron kayong driver's license, PRC, UMID, SSS ID, ayan, mga valid ID yan. For minors naman po, pwede yung school ID. Okay, tinatanggap yung school ID for minors. Okay, so ino-note ko lang po, yung address nyo po dun sa valid ID nyo, kailangan match dun sa kung saan kayo nakatira ngayon. Okay? So, kailangan magka-match sila. Pero kung iba na po yung tirahan nyo ngayon, tapos yung dating tirahan nyo, yun pa yung nakalagay sa valid ID nyo, kailangan nyo po magdala ng proof of billing. So, ito po yung Meralco bill, bill ng tubig or internet. Okay? Yan po yung nakapangalan sa inyo, naka-address dun sa current address nyo. Okay, so para lang po ito sa mga iba yung address sa valid ID sa tirahan nila ngayon. Okay? So pero kung magka-match naman po yung address nyo sa ID tsaka sa tirahan nyo ngayon, hindi nyo naman kailangan magdala ng proof of billing. So sinasabi ko lang para yung ibang mga tao na hindi masyadong aware dito is makapagdala na sila ng proof of billing para naman hindi na sila umuwi at bumalik ulit sa BDO. Tapos, ano po kayo, magde-deposit kayo ng 100 pesos. So, ganun lang. Kailangan lang ng initial deposit. Pero wala po talagang maintaining balance ang Kabayan Peso Savings. Parang ano lang yan, initial transaction nyo sa kanila. Yung passbook mo, tsaka yung ATM, pwede nyo namang makuha yan within the day eh. Yun nga lang, tatanungin kayo kung gusto nyo ba nakapangalan sa inyo or may pangalan yung ATM. Pag may pangalan po, pababalikin pa po kayo 1 to 2 days. Oo, para malagyan ng pangalan. Pero kung kailangan nyo na right away yung ATM, pwede namang walang name. So, ipiprint na rin nila right away. Makukuha nyo na kagad yung passbook and ATM. So, kung gusto nyo naman yung may pangalan, tapos babalikan nyo pa 1 to 2 days, okay lang naman yun. Kahit babalikan nyo pa, active na yung account. So, kung magpapadala na kung sino man magpapadala sa inyo ng pera, okay na, pwede nang magpadala. Okay, active na naman yung account once naka-enroll na kayo. Yun nga lang, syempre, hihintayin nyo pa yung yung passbook and ATM kung gusto nyo yung may pangalan yung ATM.
Yun lang po. For more informative videos po, pa-like and subscribe po sa ating channel, ha? Kung mahilig po kayo sa mga informative videos kagaya nito. Thank you for watching and have a good day po. Salamat!